Magandang gabi po. Attorney, simulan ko na dun sa sinabi Sige. ni Attorney Reggie, kasi yun nga sabi niya 7 days na hindi pa rin daw kumikilos yung prosecution, wala pa rin daw ibinibigay na kahit na anong dokumento sa impeachment court. Parang nagiging cause of delay, kumbaga. Ano pong tugon ninyo dito, sir? Yun ang hinihingi ng impeachment court sa amin ay yung supposed compliance dun sa kanilang order for the submission of the certification, number one, certification that the House of Representatives did not violate the Constitution in regard to the 1-year bar rule. And second, affirmation by the 20th Congress that they are still pursuing the impeachment complaint. Now, hindi po ito magiging cause ng delay sapagkat kahit mag-comply kami doon sa una nilang requirement, hindi pa rin kami makaka-comply doon sa second requirement dahil hindi pa nga nako-convene yung 20th Congress eh. Hindi naman pwede mag-comply doon yung 19th Congress sapagkat ang 19th Congress ang nag-approve ng articles of impeachment at nag-transmit ng articles of impeachment. So, ang ginawa ho ng House on the last day of their session, nagpass sila ng resolution in compliance with the certification, yung first requirement. Subalit, yung second requirement, yun ho ay ang magko-comply noon ay ang 20th Congress. So, wala hong delay na hindi kami ang cause ng delay. Yung kanilang order, yung resolution nila requiring the submission of these two, ang cause of delay because we cannot comply with the second. Wala pa ho yung 20th Congress eh. Pupunahin ko lang po. Yun ang utos doon sa order, hindi ho directed to the prosecution panel. Ito po ay directed to the House of Representatives. Ang inuutusan ng impeachment court ay ang House of Representatives. Number one, ang House is a co-equal branch ng Senado. Meron ng interparliamentary courtesy na dapat obserbahan din. Dahil ang order hindi naman sa prosecution eh. Number two, hindi naman kinakailangang ibalik nila yung articles eh. Kung ang hinihingi lang nila, yung unang certification. Yun yung articles of impeachment na transmit ng House of Representatives to the Senate, which is verified by the 214 congressmen who signed the articles. That is the compliance itself. Gaya ho ng ruling ni then presiding officer Juan Ponce Enrile in the on the occasion of the impeachment trials of the former Chief Justice Renato Puno. Nagruling ho dyan ang nasabing presiding officer. Sinabi niya, once the articles of impeachment has been transmitted to the Senate and received by the Senate, there is now a presumption of legality and regularity. You can no longer question kung sinunod na ba, hindi sila pwede mag-impose ng additional condition, hindi nila na pwedeng usisain yan. Dapat yan, sila naman ang mag-comply ng kanilang mandato na litisin na itong articles of impeachment. So, ang hindi ho nga nagko-comply yung korte sa kanilang constitutional duty. Yun yung obligasyon ng House of Representatives, nagawa na nila eh. Na-transmit na nga eh. So, they should not impose any other condition. Wala ho yan sa saligang batas, wala yun sa sarili nilang articles of rules, Senate rules on impeachment.
Opo. So, sa paliwanag po ba ninyong yan, base po sa inyong paliwanag, attorney, ano po ang plano ng Kongreso? Kayo po ba ay magko-comply dun sa hinihingi ng impeachment court? Dahil nabanggit nyo rin po kanina na co-equal branch po ang Senate at ang Congress, pero ang pananaw kasi nila, since nag-convene na sila as impeachment court, dapat sumunod ang Kongreso. Ito, hindi ho maliwanag yung requirement. So we are weighing options without waiving our prerogatives on what to do or how to act in regard to this impeachment court resolution. Ngayon, as a gesture of our intent to comply with reasonable requirements, na just to move this forward, kaya ho pinasa yun pinasa yung resolution na yun ng House, na should the circumstances dictate that we comply, that we submit this certification, handa na po kami, hawak na namin yung certification na hinihingi nila from the 19th Congress. Ngayon, like I said, we are weighing options. Kaya ho, hindi naman ito agad-agad na dapat, sige, sundin na lang natin because there will be repercussions in the future. On the other hand, dahil nabanggit ko, sila nga hindi na-comply ng kanilang obligasyon. And by raising these points, we are not criticizing. We are not criticizing the impeachment court. We are calling them out. Do your duty. Listen to the clamor of the people. The people want a trial. Ilang independent surveys po yan? 3. 80 to 88% say that the Vice President should respond and face the charges. Sabi niya, she wants to clear her name. Sabi niya, she wants a bloodbath. Kung totoo yun, ba't sila umakit ng Supreme Court? Number 2, ang gusto nila ipatigil ang trial. Worst, nag-file pa ng supplemental petition. And this time, humihingi ng TRO, temporary restraining order. Kung inyo maalala, yung unang petition na nakafile sa Supreme Court, merong prayer for a preliminary injunction. Wala hong initial injunction. So, ibig sabihin, tuloy yan. Ituloy ninyo. Pero sa halip na ituloy, kung ano-anong balakid yung inilalagay sila naiinip daw, sabi ni Attorney Tongol. Sorry, hindi ko na napanood sinabi lang ni Attorney Tongol na it's been 7 days. Wala pa kayong pinafile. Gaya na nasabi ko, hindi naman ganun kasimple hinihingi ninyo There are repercussions. Second, naiinip ka sa 7 days, ngayon 5 buwan na. Hindi pa rin kayo nagsisimula ng trial. Sa halip, mas pinapahirap nyo. Mas naging komplikado. We are stuck at preliminaries. Dapat hindi na ito pinag-uusapan. Attorney. So, 7 days, 5 months, you do the math. Yeah. Attorney, kailan nyo po ibibigay po sa kanila yung certification po? At bakit po sa puntong ito ay hindi pa po natin na ipapasa po? Okay. Bukas ay magkakaroon kami ng pagpupulong and we will arrive at a decision. Okay. So meron tayong ina-expect na big news. Okay. Kami po ay a-action na rin forthwith. Agad-agad. Agad-agad. Forthwith. Yung 7 days, that is within forthwith. Yes. Yung nga 5 pala. months, yung 5 months, hindi ho yung forthwith. Forever yun. Attorney, nung press con nyo po, ay may na-mention po kayo doon na within the next few days ay magsasubmit kayo ng motion or manifestation. Oo, yes. Ano po ang pinagkaiba ng dalawang to at ano po ang isasubmit po ninyo? Yun ang kasama sa pag-uusapan namin bukas. Yung motion, may hihingin kang relief from the court. Yung manifestation, you are informing the court. Okay. You're not asking for relief. Malinaw po. So we'll wait for that big story tomorrow, Attorney Bukoy, tukol sa tomorrow or within the next few days. Next few days. Okay. Just to be safe. Just to be safe at saka basta hindi aabot ang weekend.
Ay, hindi ko aabot na 5 buwan. Oh, hindi aabot na 5 buwan. Okay. Since pinag-uusapan naman na natin yung mga magiging ka-meeting ni attorney bukas, puntahan natin yung ito, this is yung question ko, attorney, ay tungkol dun sa pag-form nga ng legal team ng depensa, no, na naghahayag na sila ng 16 na mga abogado na galing sa isang firm. Well, may halo. Hindi naman lahat galing doon. May 4. Yes. So, attorney, ang tanong ko lang mas alam niyo to dahil kayo kausap niyo lagi yung mga yung project panel yung paghahanda ninyo, no? Aside from maging busy kayo tomorrow because of that meeting, ay meron ba talagang nangyayaring paghahanda na para dito sa trial na ito? At baka naman meron kang konting patikim dyan. We have been ready since February. Okay. Hindi ho yan itatransmit nang hindi kami handa. Sapagkat, ang inaasahan namin noon, pag-transmit, they will set the articles, reading of the articles, and then proceed to trial after service of summons had been completed. And the Vice President had been granted the 10 days to file the answer, and then the prosecution 5 days from receipt of the answer to file the reply. So, noon ho, anda na kami. Dahil ang aming inaasahan noon, tuloy-tuloy na yung trial once it is transmitted. Ngayon, hindi So, attorney, yung 7 yun 7 articles of impeachment. Pinaghati-hatian na yun nung panel. Opo. Meron ng mga handa na yan. Handa na ho yan, handa ng ebidensya, handa na yung strategy, kumpleto na ho yan. Ano po, attorney, ang masasabi po ninyo sa sinabi na ni VP Sara at ni Senator Amy Marcos na kung accountability ang hinahanap po ninyo, hindi o not you, no? Pero yung prosecution ay impeachment is not for accountability. Kung gusto ng accountability, pumunta dun sa korte para may malinaw na parusa, kulong man yan o may penalty. Ano po masasabi po ninyo? Nakakagulat yung sinabi ni VP Sara sapagkat itong impeachment is in one separate article in the Constitution, Article 11. What is the title of Article 11? Accountability of public officers. Accountability. And impeachment is for accountability. Ano ang mga relief na ibibigay dyan? Wala ho diyang kulong, walang civil damages. Mas mahirap po yung parusa dyan. Removal from public office and perpetual disqualification from public office. So, hindi ako sang-ayon sa sinabi ni VP Sara. Dahil ang Constitution mismo ang naglagay ng mekanismo for accountability of public officers. And ito po, in that same article, nandyan ho yung creation of the Office of the Ombudsman and so on and so forth. Pero ang una ho dyan, sa artikulong yan on accountability, is impeachment. So we're well within the bounds of our options. Ngayon, kung whether mahusgahan siya na guilty or not guilty, kahit ma-acquit yan, meron pa ring bukas pa rin yung pinto para litisin siya for plunder, malversation, bribery, and so on. Very specific po yan sa Constitution. Yes. A judgment of not guilty will not bar the government from suing or charging the impeached official for liabilities for plunder, violation of Republic Act number 3019 as amended, for malversation under the revised penal code, and so on. Okay, attorney, nagpapa-follow up lang yung aming news desk tungkol dun sa tanong kanina tungkol sa project panel. Siyempre, yung mga congressmen, parang halos lahat yun humarap naman sa press ko nitong start ng week. So we saw them, meron ba kami mga inaasahan na dadagdag doon from the private sector or private na mga lawyers or mga bagong muka? Ang bagong mukha dyan ay yung papalit dun sa dalawa na original na 12 na public prosecutors sapagkat hindi ho sila pinala na manalo. Pero yung 10 will remain.
yung 10 public prosecutors. Ang papalito sa dalawa ay si Chel Diokno, who's Akbayan party list, signed the first impeachment complaint, and Laila de Lima. Yeah. So, yun ho yung dalawang bagong mukha dyan. Meron ba? Yeah. Among the private prosecutors, kung ano ho yung, sino ho yung nasa original na grupo, Which yun is din ho ang bubuo ng private prosecution team. sila din. Okay. Okay. Ano lang, curious ako, alam ko nasabi ni Attorney Bukoy ang pangalan ni JPE kanina ni Juan Ponce Enrile. Napanood niyo naman siguro yung interview sa kanya na lumabas kagabi, ano. Hindi ko alam kung napanood niyo. Tatanungin ko muna kung napanood. Hindi ko na. Hindi napanood. Pero medyo medyo naguluhan siya doon sa tinakbo nung proceeding. Nung impeachment kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon, ano. At sinasabi niya basically ang mensahe niya, proceed with the impeachment or tanong niya itakbo na sa Korte Suprema, pero dapat ituloy daw yung impeachment. Hindi ko yung pagtakbo sa Korte Suprema is not on the table right now. Mas lalo hong maaantala ito. Number one. And number two, we are not even certain if the Supreme Court will take cognizance. Dahil ang Supreme Court nung nakaraan, they will not just assume jurisdiction. Hindi ho pwedeng lahat sinusumbungan ng Supreme Court. Kung kaya hong resolbahin dito sa baba, mas maminam ho na resolbahin dito sa baba. Yeah. And this is within the purview of the impeachment court now. Nasa sa kanila ho naman ang solusyon nito eh. Wala ho sa amin. Sila yung humahawak ng bola eh. Yeah. Sila ho yung ginagawa kaming tsubibo. Attorney, isa pa, may isang quote pa galing kay JPE kagabi. Sabi niya, Sara Duterte doesn't want to face impeachment trial. I agree. It seems, sabi niya. It seems. Tama ho. Kasi kung ano-anong balakid yung nilalagay eh. Okay. Yeah. So agree kayo doon? Of course. Tama ho yun. Dahil dapat ito isulong na. Masyado na matagal. And the clamor has been there. Mas umiigting pa ngayon eh. Yeah. Biro mo, lahat ho ng colleges of law, business clubs, pati ho ang clergy, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Nagsalita na. Eh hindi ho basta nagsasalita yan eh. Pero they issued a statement already. Proceed to trial. I think nagkakaisa ho naman tayo dyan. I'm sure kayo, you feel the same way. Proceed to trial. Huwag na magpatumpik-tumpik. Diretso na tayo. Anyway, sinabi nila, handa sila. E di sige, handa kami. Dito rin na natin. Okay. Hindi ba? Sige po. Nako, Attorney Bukoy, sana Hindi tong huli. Oo, ma-interview ka namin ulit kasi alam mo na, lahat tayo interesado dun sa magiging impeachment proceedings. Kaya sinasabi ko, dapat ho magmasid ang taong bayan. Yes. Dapat ho makilahok tayo dito. Dahil hindi lang po ang mga ang akusado ang nasasakdal. Ang merong stakehold dito. Ang Senado at ang sambayanan. Dahil lahat tayo apektado nito. Sige po, marami pong salamat sa inyo, Attorney Antonio Bukoy. Invite po uli namin kayo sa mga susunod para po ma-explain naman yung side ng prosekusyon pagdating po dito sa Sige impeachment proceedings. Thank Thank you, you, Attorney. Attorney. Basta hindi pa ho kayo nadadala, edi sige lang. Ay, hindi po kami nadadala. Salamat Hindi pa po. kayo nasasawa. Thank you, Attorney. Hindi pa kayo nasasawa sa akin, baka eventually magsawa na rin kayo sa makita ko. We'll see you, Attorney. Thank you. Salamat, Sige, Attorney. salamat po. Thank you.